Magandang araw, DJ Serene. Ako si Jervich, at nais kong simulan ang kwentong ito sa pamamagitan ng isang lihim na matagal ko nang itinatago. Ang kwento ko ay isang pagsasalamin ng mga hindi inaasahang nararamdaman at ang mga damdaming nagbago ng lahat. Ang pagmamahal na hindi ko alam kung paano haharapin o kung paano ko matitiis na magpatuloy. Meryl. Siya ang aking ninang, ngunit hindi lang siya basta ninang. Meryl ay isang babae na may kakaibang aura. Isang alon ng init sa bawat pagkilos. Isang tawa na kayang magpawala ng lahat ng pagod. Bata pa ako nang makilala ko siya. At tuwing magkakasama kami, palaging ramdam ko ang isang uri ng aliw na hindi ko kayang ipaliwanag. Si Meryl ay hindi lamang isang babae sa buhay ko. Siya ay isang simbolo ng proteksyon, ng gabay, at ng pagmamahal. Ngunit pati na rin ang hindi ko kayang itagong kagustuhan. Sa bawat pagkikita namin, ang bawat paghaplos ng kanyang kamay sa aking likod, ang mga titig na parang may ibang kahulugan, hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Tuwing nandyan siya, parang ang mundo ay humihinto at tanging siya, at ako ang naroroon. Wala nang ibang bagay na mahalaga. Si Meryl, ang ninang ko, na hindi ko alam kung paano ko dapat tingnan. Minsan naiisip ko kung ako ba ang may problema o siya lang ba ang nagiging dahilan ng lahat ng ito. Hindi ko kayang iwasan ang mga damdamin ko para sa kanya. Pero natatakot ako na baka lumabo ang lahat ng nangyayari. Nagbago ang lahat nang magsimula kaming magsolo. Tuwing may pagkakataon na magkasama kami ng mas matagal. Meryl ay isang babaeng may malalim na pag-unawa at ako ay isang batang naghanap ng aliw mula sa kanyang mga mata. Lahat ng galak, lahat ng tuwa, hanggang sa mga maliliit na detalye na hindi ko kayang ipaliwanag, ay nagsimulang magbukas ng mga pintuan ng isang bagong mundo. Hindi ko alam kung anong klase ng ugnayan ito. Pero habang tumatagal, hindi ko kayang iwasan ang pagnanais na mas lalo pang mapalapit sa kanya. Sa bawat pagtitig ni Meryl sa akin, para bang may isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. May init, may kislap na nagmumula sa kanyang mata. At habang tumatagal, ang mga simpleng tawa at mga palitan ng saloobin ay nagiging isang laro ng matinding emosyon. Kung saan ang hangganan ay nagiging malabo. Hindi ko alam kung ang mga pagkilos ni Meryl ay may kahulugan o kung ako lang ang nag-iisip ng labis. Pero habang patuloy kaming magkasama, tumitindi ang nararamdaman ko para sa kanya. At hindi ko na kayang itago pa. Hindi ko siya matanggal sa isipan ko. Sa bawat pagkakataon na magkasama kami, bumabalik ang mga alalahanin. At ang nararamdaman ko ay hindi na tulad ng dati. Hindi ko na kayang magpanggap na ito ay isang simpleng pagkakaibigan lamang. Hindi ko kayang baguhin ang mga nararamdaman ko para sa kanya at hindi ko rin kayang itago ang mga ito. Si Meryl ang bumabalot sa aking isip at hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Ang bawat sulyap niya ay parang nagiging apoy na sumisilip sa mga sulok ng aking puso, na may matinding init na hindi ko kayang iwasan. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang lahat ng ito. Kung paano ko hiharapin ang nararamdaman ko. Pero isang bagay lang ang sigurado, DJ Serene. Si Meryl ang nagbukas ng isang mundo na ngayon ay hindi ko kayang baliwalain. Nasa harap ko siya. At ramdam ko ang bawat paghinga ko na parang mas mabigat. Meryl. Hindi ko alam kung paano ko nasimulan ang lahat ng ito, pero ang nararamdaman ko sa mga mata ko, sa puso ko, ay hindi ko na kayang itago pa. Matagal ko nang pinipigilan ang sarili ko, iniwasan ang mga pagkakataong kami lang dalawa ang magkasama. Ngunit ngayon ay hindi ko na kayang iwasan pa ang nararamdaman ko. Bilang isang batang lumaki sa ilalim ng mga palad ng mga magulang, naisip ko na ang pagmamahal kay Meryl ay isang simpleng nararamdaman lamang.
Ngunit ito pala ay isang apoy na matagal nang nagsimula at ngayon ay hindi na kayang patagilid. Parang isang alon sa dagat, nagsisimula ng rumagasa at hindi ko na kayang pigilan. Pinipilit kong magtago ng mga salita sa aking bibig. Pinipigilan ang mga daliri kong magsulat ng mga kataga, pero wala na akong magawa kundi umamin. Tumingin ako sa kanya, ang mga mata niya na puno ng misteryo. At kahit na nagtatago siya sa likod ng mga mata niyang, hindi ko kayang basahin, hindi ko kayang hindi aminin. Meryl, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ito, pero natatakot ako. Natatakot akong mawala ang lahat ng ito. Hindi ko na kayang itago pa. Meryl, mahal kita. Isang saglit na katahimikan. Ang mga salitang tumulo mula sa aking bibig ay parang mga iniiwasan kong harapin. Ang mga mata ko ay hindi makatingin sa kanya, habang ang puso ko ay dumadagundong sa bawat tibok. Nag-aalangan ako, pero hindi ko kayang magpigil pa. Ang pag-amin ay isang hakbang na matagal ko nang pinaplano. Ngunit ngayon ay nararamdaman ko ang takot na wala akong kasiguraduhan. Ang sagot ni Meryl ay parang hangin na dumaan. Wala siyang imik. Walang sagot. Ang mga mata niya ay nakatingin lang sa akin, ngunit parang hindi ko kayang basahin kung ano ang nararamdaman niya. Hindi ko alam kung natatakot din siya o kung ako lang ang natatakot. Hindi ko kayang makita kung paano siya mag-react, kaya't pinili kong magpatuloy sa aking nararamdaman. Jervik, ang tanging nasabi niya, isang mahina at malamlam na tinig. Ngunit sa kanyang mga salita, wala akong nakitang katiyakan, wala akong naramdamang kasiguraduhan. Parang naguguluhan siya, ngunit hindi ko kayang ipilit ang aking nararamdaman. Hindi ko kayang pilitin siya na magsalita ng mga bagay na hindi pa siya handa. Ako na lang ang nanatiling tahimik, habang ang mga tanong ay bumangon sa aking isipan. Ano ang ibig sabihin nito? May nararamdaman ba siya? O baka ako lang ang nag-iisip ng labis? Ang mga saloobin ko ay naguguluhan. Habang siya ay tahimik, hindi ko kayang itago ang mga tanong sa aking puso. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pagkatapos, parang nawalan ako ng lakas. Hindi ko na kayang magpaliwanag pa sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin na ang mga damdamin ko ay hindi pa pala matatagpuan sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi ng akin na hindi kayang mawalan ng pag-asa. Sa bawat titig niyang hindi ko kayang basahin, may bahagi sa aking puso na hindi kayang magtulungan ang ating mundo. Ang katahimikan ay parang isang pader na bumangon sa pagitan namin. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga salitang binitiwan niya o kung may ibig sabihin nga. Ang tanging alam ko lang ay mas lalalim pa ang gabing ito at ang mga tanong ko ay magiging mas malabo habang ang oras ay tumatakbo. Lumipas ang mga araw at ang mga nangyari ay nagsimulang magbago sa pagitan namin ni Meryl. Ang mga araw na magkasama kami, na puno ng mga kwento at tawanan, ay parang unti-unting nawawala. Para bang may isang pader na umusbong sa pagitan namin, isang pader na hindi ko kayang gibain, at mas lalong hindi ko kayang ipaliwanag. Ang mga tingin niyang dati ay puno ng init, ngayon ay malamig, at tila ako ay isang estranghero sa kanyang mga mata. Minsan, naiisip ko kung ako ba ang may kasalanan. Kung hindi ko ba dapat inamin ang nararamdaman ko? Kung hindi ko ba dapat pinilit na magbukas ng pinto na mas mabuti pang manatiling sarado? Pero sa mga sandaling iyon, habang tinitingnan ko siya, habang nananatili siyang tahimik at malayo, ramdam ko ang bigat sa aking dibdib. Hindi ko kayang magpatuloy na nagtatago. Ngunit hindi ko rin kayang tanggapin ang mga tanong na hindi nasasagot. Meryl, na dati ay laging malapit, laging naroroon kapag kailangan ko siya,
Ngayon ay parang isang malayo at hindi maabot na nilalang. Ang mga simpleng usapan namin ay nagiging magaan at malamig. At ang mga titig ko sa kanya ay hindi na tumatagos sa kanyang mga mata. Para bang natatakot siyang harapin ang kung ano ang nangyari. O baka naman natatakot siyang magtulungan kami sa isang lugar na hindi ko kayang isalaysay. Habang ako'y naglalakad sa paligid ng aming bahay, ang mga alaalang magkasama kami ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. Ang mga simpleng hipo niya sa aking braso, ang mga ngiti niyang nagbigay buhay sa mga araw ko, lahat ng iyon ay tila unti-unting naglalaho. Masakit, ngunit mas masakit ang hindi malaman kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung ang mga nangyari ay bunga lamang ng aking sariling maling akala o kung talaga bang may nararamdaman siya na hindi niya kayang ipakita. May mga pagkakataon na gusto ko siyang tanungin. Gusto ko siyang lumapit at ipaliwanag kung bakit ako naging ganito, kung bakit hindi ko kayang itago pa. Pero ang takot ay bumabalot sa aking isipan. Baka hindi ko kayanin ang sagot na hindi ko nais marinig. Baka tuluyan akong mawalan ng lakas, mawalan ng dahilan para magpatuloy pa. Ang mga gabing magkasama kami sa parehong kwarto, ngunit may ilang distansya sa pagitan namin, ay ang pinakamasakit. Ramdam ko ang malamig na hangin na dumadapo sa aking balat, at ang kanyang mga paghinga ay parang isang paalala na hindi na kami tulad ng dati. Hindi ko na kayang magsalita ng mga bagay na hindi ko kayang patunayan. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang pagnanais na sana ay maging pareho kami ng nararamdaman. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang magtago ng mga nararamdaman ko o kung may pagkakataon pang magbago ang lahat. Sa tuwing papalapit siya, may kaba sa aking dibdib. At sa tuwing lumalapit siya para lamang magsalita ng mga bagay na hindi ko maintindihan, nararamdaman ko ang paglayo ng lahat ng mga pangarap ko. Ang dating init ay nagiging malamig na simoy ng hangin at ako'y natutulog na lang na may tanong sa aking isipan. Mababalik pa ba kami sa dati? Naramdaman ko ang bigat ng mga araw na sumunod pagkatapos ng lahat ng nangyari. Mula sa sandaling iyon, parang ang bawat galak, ang bawat pagdapo ng tingin ni Meryl ay nagiging malabo at hindi nabuo. Hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit. Bawat hakbang ko ay may kasamang takot. Takot na baka nasira ko na ang isang bagay na matagal ko nang iningatan. Puno ng guilt. At madalas ko ring tinatanong ang sarili ko kung mali ba ang ginawa ko. Kung hindi ko ba dapat inamin ang nararamdaman ko. Kung hindi ba mas maganda sana kung hindi ko na lang inilabas ang lahat ng iyon. Hindi ko na maiiwasan ang mga awkward na sandali sa mga kasama namin sa barkada. Parang ang lahat ng usapan ay may kasamang panghihinayang, may kasamang tanong sa hangin na wala namang kasagutan. Minsan, nagiging dahilan ng mga hindi pagkakaintindihan at ako'y nawawala sa mga pag-uusap. Lahat ng tao ay parang nagiging malayo sa akin. At kung ano man ang nararamdaman ko, ay parang hindi ko kayang ipaliwanag sa kanila. Si Meryl, na parang wala nang pakialam, ay nagiging isang malayo at hindi maabot na nilalang. Ang kanyang mga ngiti na dati ay nagbigay sa akin ng lakas, ngayon ay parang mga alaala na lang. Ang dati niyang mga simpleng galak ay naging isang anino sa akin. Hindi ko na siya kayang lapitan ng buo. Para bang ang pagitan namin ay isang napakabigat na puwang na mahirap lagpasan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang hindi inaasahang tao mula sa nakaraan ko ang muling dumating. Si Paulo, isang matagal ng kaibigan na hindi ko na inaasahan pang muling makita. Isa siya sa mga taong hindi ko nasundan ng magandang hiwalayan at sa pagbalik niya, isang muling pagkikita na puno ng mga alalahanin at hindi natapos na kwento. Ang mga damdamin ko sa kanya ay nagbalik at sa bawat saglit na kami nag-uusap,
muling gumising ang mga hindi ko pa natatapos na pakiramdam. Hindi ko alam kung anong klaseng kaganapan ang magaganap sa pagitan namin. Ang tanging alam ko lang ay ang mga usapan namin ni Paulo ay nagbukas ng mga sugat sa aking puso. Nakakatulong ba siya upang mapagtanto ko ang lahat ng nangyari? O baka naman siya rin ang magdadala ng mas malalim na kalituhan sa akin? Lahat ng mga tanong na hindi ko pa nasasagot kay Meryl ay muling bumangon sa aking isipan. Habang si Paulo ay may kakayahang magbigay aliw at komportableng yakap sa akin, nagiging mas mahirap para sa akin ang harapin ang mga nararamdaman ko kay Meryl. Hindi ko alam kung ang mga pagsubok na dumarating sa buhay ko ay para sa aking paglago o kaya ay nagpapahirap sa akin upang matutunan ko ang isang mahirap na aral. Ang mga sagot na hindi ko matanong kay Meryl ay nauurong kay Paulo. Tinutulungan niya akong makita ang mga bagay sa ibang perspektibo. Ngunit sa bawat saglit na lumilipas, natutuklasan ko na hindi ko pa rin siya kayang ipaliwanag ng buo. Sa kabila ng mga sagot na ibinibigay sa akin ni Paulo, hindi ko kayang takpan ang mga tanong ko kay Meryl. Sa tuwing tinitingnan ko si Paulo, may kaunting kasiyahan sa aking puso, ngunit nananatiling walang kasiguraduhan sa kung anong pupuntahan ang lahat ng ito. Sa bawat araw na lumilipas, ang mga tanong ko ay mas lalong lumalalim. Baka nga nasira ko na ang lahat, o baka naman may dahilan pa rin sa lahat ng ito na hindi ko pa rin nakikita. Hindi ko alam kung saan ko sisimulan. Parang lahat ng nangyari ay nagiging isang malaking kalituhan sa aking isipan. Ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Ang mga pangarap na unti-unting nawawala. At ang sakit na dahan-dahang dumadapo sa aking puso. Lahat ng ito ay nagiging isang matinding pagsubok. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko kay Meryl. Lahat ba ng ito ay tungkol sa akin? O baka naman siya na ang hindi kayang magbigay ng mga sagot na hinahanap ko? Sa bawat gabi na walang tulog, ako ay nagmumuni. Iniisip ko kung ang nararamdaman ko ay isang pagmamahal na totoo o isang ilusyon na itinago ko sa aking sarili. Nais ko sanang magpatuloy, ngunit may mga sandaling nararamdaman ko na parang ako lang ang nagmamahal. Siguro nga, lahat ng ito ay isang pagtatangka ng aking puso na magsimula ng isang kwento na hindi pa nasusulat at hanggang ngayon ay naghihintay ng isang tugon. Pero, habang ako ay nakayuko sa sarili kong mga tanong, napagtanto ko na hindi ko kayang patagilid lang ang sarili ko sa harap ni Meryl. Siguro nga, siya ay may sarili niyang dahilan kung bakit siya naging ganito. Baka hindi siya handang buksan ang puso niya sa akin. Baka hindi niya kaya o ayaw niyang masaktan ako. Hindi ko alam, pero ang mga posibilidad na ito ay nagbigay ng malalim na pahiwatig sa aking isipan. At doon ko natutunan na kailangan kong tingnan ang sarili ko ng mas malalim. Puno ng mga tanong ang aking isipan, ngunit sa bawat tanong, natutunan ko ring magpatawad sa aking sarili. Siguro nga, hindi ko dapat ipilit ang mga bagay na hindi kayang ibigay ni Meryl. Hindi ko na kayang itulak ang sarili ko sa isang relasyon na hindi ko alam kung saan patungo. Ang totoo, wala akong kasiguraduhan kung anong nararamdaman ni Meryl. Hindi ko alam kung may pagmamahal siyang itinatago o kung ako lang talaga ang nagbigay ng labis na halaga sa mga simpleng galak na tinanggap ko mula sa kanya. Hindi ko rin kayang isakripisyo ang sarili ko para sa isang pagmamahal na hindi ko alam kung makakamtan ko. Sa mga sandaling iyon, natutunan kong mahalin ang sarili ko. Hindi ko na dapat hayaang ang mga pangarap ko ay nakasalalay sa isang tao na hindi kayang magbigay ng sagot sa aking mga tanong. Ako na lang ang magtataguyod ng sarili ko. At sa huli, ako lang din ang magbibigay halaga sa sarili kong emosyon. Sa mga sumunod na araw, natutunan kong mas maging maligaya sa mga simpleng bagay. Sa pagninilay ko sa mga nakaraan, natutunan kong magpatuloy, magpatawad,
at magbukas ng bagong pahina sa aking buhay. Hindi ko na kailangang maghintay para sa mga sagot na hindi ko pa natatanggap. Hindi ko na kailangang mangyari ang isang bagay na wala akong kontrol. Ang lahat ng mga ito ay bahagi ng aking paglalakbay at natutunan ko ng tanggapin na hindi lahat ng nararamdaman ay magkakaroon ng kapalit. Hindi ko alam kung ano ang darating sa hinaharap, ngunit ngayon, natutunan ko ng mahalin ang sarili ko. Hindi ko na kailangan ng ibang tao para maging buo. Hindi ko na kailangan ng sagot ni Meryl para maging masaya. Ang mahalaga ngayon ay ako. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Ngunit sa mga huling araw, parang may mga piraso ng kabuntot na unti-unting bumabalik sa aking isipan. Ang mga tanong na matagal ko nang itinago sa aking puso, sa wakas ay nagsimulang magkaroon ng mga sagot. Si Meryl, na para bang isang palaisipan na hindi ko kayang intindihin, ay may mga dahilan na hindi ko pa alam. Sa mga pag-uusap namin, napansin ko ang mga pagbabago sa kanyang mga mata. Hindi siya tulad ng dati. Hindi siya kasing saya at kasing bukas sa akin. Ngunit ngayon, alam ko na hindi pala tungkol lang sa akin ang lahat ng ito. Bawat detalye, bawat reaksyon, bawat galak at lungkot. Lahat ng iyon ay may mga dahilan. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap ang isang malapit na kaibigan ni Meryl, isang tao na matagal ko nang hindi nakikita. Dito ko na lamang sa mga tanong ko na si Meryl pala ay may mga pinagdadaanan. Hindi lang ako ang may mga nararamdaman. Si Meryl ay may mga personal na laban na hindi ko alam, mga sakit na tinatago at mga pangako sa mga tao sa kanyang buhay na nagiging sagabal sa kanyang kakayahang magmahal ng buo. Nang malaman ko ang mga ito, parang isang liwanag ang pumasok sa madilim na bahagi ng aking isipan. Hindi ko na masyadong iniisip ang sarili ko at nagsimulang magkaroon ng ibang pananaw sa lahat ng nangyayari. Hindi ko na sinisisi si Meryl. Natutunan ko na baka nga hindi niya kayang magbigay ng sagot. Hindi dahil hindi siya nagmamahal, kundi dahil may mga bagay siya na kailangang unahin. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi na siya, kundi ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Inamin ko sa sarili ko na hindi ko kayang baguhin ang mga nararamdaman ni Meryl. Kung mayroong mga pagkakataon na napagod siya, ako ba ang may karapatang pilitin siya na maging kung anong hindi siya handa? Hindi ko na dapat ipilit ang sarili ko sa isang bagay na malabo pa. Minsan, may mga bagay sa buhay na hindi natin kayang kontrolin, ngunit maaari tayong matutong tanggapin ito. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan ko na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang aking sariling kaligayahan. Hindi ko na kailangan na ang sagot ni Meryl ang magtakda ng direksyon ko. Hindi ko na siya tinitingnan bilang isang tao na magbibigay sa akin ng mga sagot, kundi bilang isang tao na may sariling laban na hindi ko kayang ipilit. Ibinukas nito sa akin ang mga mata ko na hindi ko pala kailangan ng sagot upang magpatuloy. Bilang isang tao, natutunan kong tanggapin na ang buhay ay puno ng hindi inaasahang bagay. Hindi ko alam kung darating pa si Meryl sa isang punto na kaya niyang magbigay ng sagot, ngunit natutunan kong igalang siya. Minsan, kailangan mo lang maghintay at magtiwala na ang tamang panahon ay darating din. Hanggang sa mga sandaling ito, natutunan kong patawarin ang sarili ko at sa pag-amin na hindi ko siya kayang baguhin, natutunan kong magpatuloy. Ang pinakamahalaga ay nagsimula akong maghilom. Hindi ko na tinutulungan ang sarili ko na magpanggap na walang nangyaring masama. Inaalagaan ko ang sarili ko at hindi ko na ipagpapaliban ang mga bagay na makapagpapasaya sa akin. Si Meryl ay isang parte na lamang ng aking nakaraan at natutunan kong magbigay ng halaga sa mga relasyon na mas mahalaga sa... Minsan, hindi mo na kailangang hanapin ang sagot. Dumadating lang ito sa hindi inaasahang mga pagkakataon.
Lahat ng mga tanong na matagal ko nang ipinagpapaliban, dumating sa isang pagkakataon na hindi ko inisip na mangyayari. Ang mga nararamdaman ko para kay Meryl, ang mga alingaw-ngaw ng aking puso, lahat ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Hindi ko akalain na ang mga sagot na matagal ko nang hinahanap ay matatagpuan ko sa mismong mga mata ni Meryl. Nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap, isang pribadong sandali na nagbigay daan sa isang matinding pagpapahayag habang kami ay nagkakatinginan. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Ngunit hindi ko kayang iwasan ang nararamdaman ko. Kaya't sumiko ang isang tanong na matagal ko nang nais itanong. Bakit hindi mo sinasabi ang nararamdaman mo? Ang mga salitang iyon ay naging dahilan ng isang pagbukas na hindi ko inaasahan. Sa simula, tahimik si Meryl. Parang siya'y naguguluhan. Ngunit hindi ko maikakaila ang lakas ng pagnanasa na makita ko sa kanyang mga mata. Jervich, wika niya. Ang boses niya ay malalim at may kasamang lungkot. Hindi ko alam kung paano sasabihin, pero pareho tayo ng nararamdaman. Pero, hindi ko kayang magpatuloy. Doon ko na lamang na hindi siya nagtangi sa akin. Meryl, sa mga oras na hindi ko siya nakikita, ay may mga nararamdaman din pala na tinatago. Mga saloobin na nahirapan siyang ipahayag. Hindi ko akalain na ang mismong tao na nagbigay sa akin ng sakit at pagkatalo ay siya ring nagdadala ng parehong damdamin para sa akin. Ang mga tanong ko tungkol sa kanya, ang lahat ng hinanakit ko, ay nawala ng saysay sa isang sagot na hindi ko akalain. Pero may mga dahilan si Meryl na hindi niya kayang iwaksi. Ang mga pagkakaalam ko tungkol sa kanya, pati na rin ang kanyang mga huling salita, ay nagpamudmod ng isang masalimuot na kwento. Isa na may koneksyon sa pagiging inaanak ko sa kanya. Bilang isang ninang, alam kong may mga bagay siyang hindi kayang iwanan. At doon ko na lamang na mayroong mga pamana ng guilt na nagpapahirap sa kanya. Ang lahat ng ating nararamdaman ay nauurong, hindi dahil sa wala tayong nararamdaman, kundi dahil sa ating mga nakaraan. Lahat ng mga bagay na nagpahirap sa kanya ay mga bigat na hindi ko kayang ipaliwanag, ngunit alam ko na nararamdaman ko ito sa bawat galaw niya. Ang pagkamalay ko sa kanyang kabiguan, sa mga hindi natapos na relasyon, ay nagbigay liwanag sa isang masalimuot na landas. Isang landas na tila hindi namin kayang tahakin sa madaling panahon. Jervich, ulit niya, ang tono ng boses niya ay puno ng bigat. Ang mga nararamdaman ko ay isang kasalanan sa mata ng mga tao sa buhay ko. Hindi ko kayang lumabag sa mga ito, kaya pinili kong itago. Hindi ko kayang masaktan ka pa. Doon ko na lamang natutunan na ang pagkakaroon ng lihim ay hindi palaging nagpapagaan ng loob. Ang mga paghihirap na binubuo mo para protektahan ang mga nakaraan mo ay maaaring magdulot pa ng mas malalim na sakit sa mga taong hindi mo kayang iwasan. Si Meryl, ang taong pinapahalagahan ko, ay hindi pala nakatakas sa mga kalungkutan na siyang bumabalot sa kanya. Habang pinapakinggan ko siya, naramdaman ko ang damdaming hindi ko kayang itago. Ang init na nararamdaman ko sa loob ko ay patuloy na naglalakbay mula sa kanyang mga salita. Napagtanto ko na may mga bagay sa buhay na hindi natin kayang kontrolin, pero may mga bagay din na kailangan nating tanggapin. Ang pagkatao natin, pati na rin ang mga kahinaan ng ating mga mahal sa buhay. Nagtagpo kami sa gitna ng mga nakatagong lihim. Ang mga saloobin namin ay naging isang tangle na matagal na. At ngayon lang ito muling nagsimula magkaalaman. Si Meryl at ako ay parehong nahulog sa isang mundo ng hindi pagkakaintindihan at mga hindi nasabi. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman ko na ang pagmamahal ay hindi laging may sagot, hindi laging makakamtan. Ang mga pagkakamali at pagkatalo ay bahagi ng ating pag-usbong.
Hindi ko alam kung anong mangyayari sa aming dalawa. Ang mga nangyari ay magpapaalala sa akin ng mga tanong na hindi nasasagot at mga sagot na hindi pa handang ipadama. Ang puso ko ay puno ng init at kalituhan. Ngunit ngayon, alam ko na ang tanging bagay na magbibigay linaw ay ang pagtanggap. Sa mga huling araw na nagdaan, napagtanto ko na ang mga sugat na dulot ng mga hindi nasabi at hindi na ipaliwanag ay nagiging mas magaan. Si Meryl at ako ay pareho nang nagsimulang maghilom, bagamat hindi ito ang kaligayahan na inaasahan ko. Iba na ang takbo ng aming buhay ngayon. Pero sa bawat hakbang na ginagawa namin, natututo kami kung paano tanggapin ang mga pagkatalo at ang mga pagkakaiba namin. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Ang init na dulot ng kanyang mga mata, ng kanyang mga galak at sakit, ay nagpatuloy na naglalakbay sa aking puso. Alam kong may mga bagay na hindi na matitinag, mga relasyon na hindi na babalik sa dati. Ngunit sa mga sandaling ito, nakita ko ang mas malalim na pagkakaintindihan. Meryl at ako, kami na minsang nagkamali, na nagsinungaling sa isa't isa at sa aming mga sarili, ay natutong maging tapat, hindi lang sa isa't isa, kundi pati na rin sa mga nararamdaman namin. Walang higit pa na masakit kaysa malaman na may mga damdamin na hindi nasabi. Pero sa huli, napagtanto namin na ang mga saloobin ay mas magaan kapag ibinubukas sa tamang panahon. Jervich ang sinabi ni Meryl. Ang tinig niya ngayon ay mas malumanay, mas puno ng pagkaunawa. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin. Pero masaya ako na alam na nating pareho kung anong nararamdaman natin. At kahit na hindi tayo magkatulad ng direksyon, masaya akong nakilala kita. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kapanatagan sa aking puso. Hindi ko kailanman naisip na darating ang panahon na magkakaroon kami ng ganitong klase ng pag-uusap. Ang mga sagot na matagal ko nang hinahanap ay dumating sa huli. Ngunit sa isang paraan na hindi ko inaasahan. Hindi kami nagkabalikan, hindi kami naging magkasama tulad ng mga naisin ko. Ngunit natutunan namin kung paano makahanap ng kapayapaan sa ating mga sarili. Nagpasya kaming magpatuloy sa kani-kaniyang landas. Walang pagsisisi sa mga nangyari, bagkus ay isang pagtanggap ng kung ano tayo at kung ano ang hindi natin kayang baguhin. Sa kabila ng lahat ng pagkatalo, natutunan namin na ang pagmamahal ay hindi palaging magdadala sa amin sa magkaparehong daan. Ngunit sa lahat ng iyon, ang mga pag-uusap na ito, ang mga pagkakaintindihan, ay nagbigay sa amin ng lakas na magpatuloy, hindi bilang magkasama, ngunit bilang mga taong natutong magpatawad at magpasensya sa sarili at sa iba. Ang pagmamahal, tulad ng lahat ng bagay sa buhay, ay may mga oras ng pagnanasa at sakit. Ang mga hindi nasabi, mga lihim, mga nasirang pangarap, lahat ng iyon ay nagbigay ng aral sa amin. Ngayon, natutunan ko na minsan, ang pinakamagandang bagay ay hindi ang magkaroon ng sagot sa lahat ng tanong, kundi ang matutong magpatuloy kahit hindi kumpleto ang lahat ng sagot. Hindi ko alam kung anong magiging hinaharap namin ni Meryl. Ang mga darating na araw ay puno ng mga tanong at bagong simula. Pero sa sandaling ito, sa oras na ito, natutunan ko na ang kaligayahan ay hindi laging makikita sa mga sagot na hinahanap natin, kundi sa mga hakbang na ginagawa natin patungo sa bagong bukas. At sa huli, nahanap ko ang kapayapaan sa pagtanggap ng lahat, sa pagyakap sa sarili at sa mga naging desisyon ko. Mahal kong DJ Serene, natutunan ko na ang tunay na kaligayahan ay hindi laging ayon sa ating plano, ngunit ang matutong tanggapin kung ano ang ibinibigay ng mga kasirin. Salamat sa pagtangkilik sa ating kwento ngayon. Ipinagpapasalamat ko ang bawat sandali na nagsama tayo sa paglalakbay ng mga emosyon at kwento ng buhay. Huwag kalimutan, sa bawat pagsubok, may aral na naghihintay. Hanggang sa muli,
Ingat kayo at magpatuloy na maging matatag sa inyong mga laban.